Maayong adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad ni adto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bihisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. March 4, 2026. Laing suwatan po na usab ang atong paghatag pagtagad, and this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Susan. Bueno, stand by Susan alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ug ani ana ang mga nakagamit sa atong Nance products. Ako da ay si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Nagpalit ko og Nance Liniment Oil. Nya kanahong gimintin ma'am nga hapas na akong usawang anak. Kami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Arlene og kang Doc Jan nga sikog paminawa nila sa radyo. Ako si Aidel Sigunghanon, taga Suba, Pasig, Cebu City. Nipalit og Cervicare capsule kay mauni akong gigamit. Pauna, dili regular akong menstruation na mag-dysmenorrhea ko na sukad gigamit ko ana. Dili na ako mag-dysmenorrhea na. Salamat kayo Cervicare, more power. Salamat kay Ate Arlene. Ako si Elisa Masida, taga Purok 12, Sara, Iligan City. Ang akong napalit nga produkto, ang Nance Coffee. Sa wala pa na mo inom sa Nance Coffee, daghan na kayo mi og mga gipangbati sa amo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na pud mi nag-inom ni ana og hangtod karon na reduce ang amo ang mga BP nga hingabot na lang og 120 kay sa una. So wala pa mi nag-inom og Nance, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain mi og Nance hasta po ang akong bana. Nag-Nance na gyud mi kada buntag ug hapon. O karon kaluoy sa Ginoo, nagkuan na gyud siya ma'am, nalagsik na. Nance Coffee gyud amo ang ginainom. So, salamat gyud sa Lord nga gigiyahan. Og salamat sa Nance Coffee. Again, us na ko extended ang ato ang promo, ilabi na sa Visayas area. Tungod kay dughan pa ang mga butika nga wa daw maka-avail pa, no? So again, us na to extended ang ato ang buy one take one sa atong Remind capsule. Taman Marso, no? So i-take ng opportunity, and of course padayon gyapon ang ato ang weekly draw. Simple lang pagkabuhaton, i-text ang code sa ato ang product sa 0917-159-5812 or sa doon mga Facebook, pwede sa ato ang Facebook page i-send ang inyong mga entry, no? So sama sa gihapon, katuwa pa makakuha og mga code, kato lang sang old system atong buhaton hangtod nga ang tanan makakuha na, no? So anak kasimple ang ato ang Nance Million Bonanza Season 7. Uy, karon di ay nga March 16 natay medical mission diya sa Dumaguete, no, sa Tinago Gym. March 16 sa Tinago Gym, Dumaguete City. Pagka March 17 diha kita sa Mabinay Covered Court sa Barangay Poblacion Mabinay. Pagka March 18 di kita sa Gihulngan sa Freedom Park, Barangay Poblacion in front of Gihulngan City Gym. Pagka March 19 sa Canlaon sa Covered Court, Barangay Mabigo, Canlaon City. Pagka March 20 Balamban Cebu Covered Court, City Cumbado, Barangay Cantuod, Balamban Cebu. Pagka March 21 Medellin Cebu sa Poblacion Covered Court. Pagka March 23 sa Hagna Bohol sa may Hagna Business Center Atrium, Poblacion Hagna Bohol. So kita-kits alang sa ating pahigayon nga medical mission. Dagkong diskwento, libre check-up gamit atong health analyzer machine. Ug daghan pa nga mga pwede sad mo diha na nga mo join sa ato ang weekly draw nga 25,000 pesos kada Lunes. Buenos mong standby. Susan alang sa imsuwat. Din siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene,
man ko sa pangalang Susan. 36 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Oslob, probensya sa Sugbo. At sa tinuod lang walay kabutangan sa akong mga pagmahay sa pagkakaroon. Ug mao kining hinungdan nga naaghat ko sa pagpadangat sa kung suwat kasinatian dinhi sa imong programa, ate. Tungod kay kinahanglan ko dili lang sa inyong mga opinion kundi labaw sa tanan sa inyong mga tambag. Ate dili sa yon ang nagian nako nga mga kasakit. Nga usahay makapangutan ako sa kahitasan. Unsay ako nahimong sala. Para nga sulutan kog susama ni ini. Kay bisan kanusa, wa man ko'y naapakan, ate, og napasakitan nga tao. Apan nganong ingon ni ini ang silot nga ako nadawat. Para masabtan sa tanan, sugdan ako sa pagsaysay, gikan sa sinugdanan, ate. Pareho mi si Buwano sa kumbana. Tawagon lang nato siya sa pangalang Danny. Nag-ila mi sa Cebu City, sa usa ka mall, kung diin mi nanarbaho. Buotan si Danny, ate. Pinanggaon, ug mahon-ahonaon kaayo, ngari ka nako. Dili siya pareho sa mga lalaki nga mga oportunista. Iya kong girespeto iyang gitahod ang akong pagkababay. Gihatagan namo ang among kaugalingon ug mas maila-ila pa ang usag-usa. Og sa dihang sigurado na mi, ate, nga kami nagyod. Nagpakasal mi human sa upat ka tuig namo nga relasyon. Gidala ko nila sa ilang lugar og dito mi nag-settle down, ate. Dito na mo gisugdan ang bagong chapter sa among kinabuhi. Isip managtiayon. Nagnegosyo mi og gikaluy-an nga napalambo namo ang among panginabuhian. Og hinay-hinay usab nga giangat ang among kinabuhi o nakapundar mi sa among kaugalingong balay. Simple lang nga balay, ate. Sakto-sakto lang ang kadako para magsugod og pamilya. Apan sulod sa 5 ka tuig, wa paghihapon mi gigrasyahan og anak. Nagpa-check na mi sa nagkalain-laing espesyalista. Nagpabinisaya na mi. Nagpahilot na ko. Gihimo na namo ang nagkalain-laing ritual para mabuntis lang. Kay sabik na kaimi makabaton og anak, ate. Gani kaduha na namo gidayo ang fiesta sa Obando, Bulacan, ate. Nangamuyo kang Santa Clara para hatagan mig anak. Amo kining gihimo sulod sa 5 ka tuig. Hangtod nga na-realize na mo, ate. Mosalig na lamang mi sa giingon nila nga saktong panahon. Amo na kining gisalig sa labaw makagagahom kung kanus niya kani ihatag nga ri kanamo. Andami maghulat kung kanus Maatod na mo dili pa siguro panahon nga makabaton mig anak. Dili na lamang may magdali-dali, ate. Amo na lang sang i-enjoy ang among kinabuhi nga kami lang sang duha. Mga buta nga mas magpaligon sa among relasyon isip magtiayon. Abi mo, ate, usahay mag-travel ming duha within the Philippines lang. Ga-attend mig mga activities para sa mga magtiayon sa among simbahan. Daghan na nakadaig sa among kaminyoon. Ingon pa nila match made in heaven ko na mi. Grabe kuno ang love namo sa usag-usa. Sobra mi ka-loving nga couple, ate. Ug harmonious kayo ang among relasyon. Gani kanunay ming mag-uban kung asa si Danny. To asab ko. Vice versa. Tinuod nga walay perpekto nga relasyon apan dunay almost perfect. Ug diha mi na belong, ate. Apan dili mawala ang mga pagsulay kumbaga naka-install na kini sa matag relasyon. Huwag ako magdahom sa unang pagsuway pa lang. Grabe nakabugat, ate. Sa unang pagsuway pa lang halos mahugno ng akong kalibutan. Sa ikapito katuig namong kaminyoon ni Danny, nahitabo ang dagok sa among kinabuhi. Usa ka adlaw kalit lang nga nausab ang dagan sa among relasyon. Sakit isaysay. Sakit dumdumon. Ang maong paghitabo. Tungod kay nahimo kining bangungot alang kanako, ate, nga hangtod karon.
Ako pang nasinatian. Di na ko malimtan usa ka gabi samtang gabiyahe mi ni Danny ate. Gikan sa pagpangolekta sa mga tindahan nga among gihulugan sa mga produkto. Kalit lang nga miharang ang tulo ka mga lalaki. Nakabonet ate. Mga daotang mga tao. Gagapahimulo sa hinaguan sa uban. Gitulis mi ate. Gihatag ni Danny ang tanan na among kwarta. Akip ang among cellphone, relo ug among wedding ring. Apano sila na kontento ate, gikuha pa nilang among motor nga kusa ra pod namong gihatag na lang. Apano ako magdahom ate. Ngang usa. Manamas-tamas ka nako. Hilabihang suko sa kumbana og bisukol siya ate, apan gitabangan siya sa tulo. Ug nakuyapan siya. Samtang way malay ang akong bana. Gilugos ko sa usa ka tawo ate. Wa man na niya gidungog ang akong pagpakiluoy. Ate. Pagmata ni Danny, wa na ang mga lalaki. Ako niya nakita nga wa na sapot og grabing hilak. Yang gibalik ang akong mga sapot. Iya kong gigakos ate. Wala ko niya gipangutana. Nasayod siya na nahitabo ka nako. Ate na trauma ko nga bisan siya mohawid nako, mahadlok nako ate. Makakita lang kog lalaki, mahadlok nako. Ate, tungod sa mga panghitabo, halos kada gabi maghilak ko. Naningkamot na lamang mi nga maging normal ang tanan. Apan tungod sa nasinati na mga trauma, pareho ming naglisod. Ug mas milaw mga among problema ate. Duha ka bulan, sukad sa maong panghitabo. Nagmabdos ko. Sa tinuod lang ate, gisudyaan ako ang Ginoo. Wa na lang unta ko niya tagaig anak. Kung sa ingon ni ina naman lang nga paagi, mas mibugat ka na ako ang pag-atubang sa kinabuhi ate. Gipangutan ako akong kaugalingon. Madawat ba na ako ang bata? Sa kusabakan? Nga bunga kini sa pagpahimulos ka nako. Kaya ba na ako higugmaon ang bata ate? Gusto ni Daning ipakuha na akong gisabak apan dili na ko kaya. Mas napatigbabaw ang akong pagkainahan. Daan kong giigna ni Dani nga dili o dili niya madawat ang bata. Dili niya kaya nga magpakaamahan sa anak sa katulisan. Kung gusto ko nun ako ipadayon ang pagbuntis, bahala na kuno ko ate sa akong kinabuhi. Ate ar samtang buntis ko mas midako ang di na mo maayong pagsinabtanay sa kumbana. Na mga higayon nga singka-singkahan na lamang ko niya. Giklaro niya nako nga dawat ko niya apan dili niya dawat ang akong anak. Tanang mga kasubo, kasakit, pag-antos, ako nagian sa dihang gibuntis kong akong anak. Apan wa ko na pa kawala sa paglaom ate. Nang hinaot gihapon ko nga madawat sa kumbana ang bata. Apan ang anak ko nga ako rang usa sa ospital. Wa man lang ko niya duawa. Pag uli sa balay halos lang taon man gani niya ang bata. Mairita na siya ate kumuhila kini. Wa ko'y nakuha nga emotional support kang Dani. Okay, financial support ate. May nalang gani nga doon ako'y kaugalingong savings. Ang labing sakit. Gibasol niya kanako ang tanan. Ngano ko nung gipadayon pa nako ang pagbuntis. Ati R, di na ko kagustuhan. O nasayod siya na apiktuhan pod ko. Dagang higayon ati nga, gaka-emotional breakdown ko. Kalit lang kumuhilak. Kumuto naon, ako ang mas grabe ang naagian. Dako lang ako pasalamat nga, ligo na akong mental stability ate. Apan tungkol sa gibuhat ni Dani nga rikan ako nasayod ko nga dili madugay mo surrender nako.
Dili na nako makaya. Og basi makahuna-hunahin noong kog dautan. Busa nagdesisyon ko nga mapauli na lang sa kummga ginikanan, Ate R. Wa ko'y choice kundi isulti sa kong pamilya ang nahitabo. Ate, sa ilan nakakuha kong emotional support. Suporta nga wanahatag ni Danny nga di kanako. Apan taliwala sa tanan naglaom gihapon ko, ate, nga madawat ni Danny ang bata. Apan iya kong giignan nga hangtod na apa ang bata, dili ko pwedeng mubalik sa mong balay. Ate, way sa ang bata. Sa nahitabo ka na mo. Na mga instances nga ginadala na ako ang bata sa mong balay kung mabusita ko kang Danny. Samtang gad ako ang akong anak, nakita na ako nga na siya resemblance kang Danny, ate. Ang iyang kulot nga buhok, ang iyang kaputi, ang iyang mata, ilong og shape sa dagway. Daghan na miingon nga liwat kaayo siya sa iyahang papa. Apan ato higayon na nalansang ako nahuna sa nahitabo. Nag-rape ko bosa nabuntis ko. Nasabtan sa akong pamilya ang gipakita nga batasan ni Danny nga ikanako. Busa kanunay ko nilang ginatambangan nga magpasensya ko sa kumbana. Hangtod na nasayra na usab kini sa pamilya ni Danny. Gani buot nila nga amo kini ipablatter. Apan dili gusto si Danny nga mabulgar ang tinuod, ate. Ang iyang ingon nga para kuno nga maprotektahan ko. Apan ang tinuod, ate, dili siya gusto nga mahimong iskandalo nga machismis-mi sa ubang tao. Both family namo nasabtan ang among pinagdaanan, ate. Mga duha ka tuig po ko nga nag-try nga matun-an og dawat ni Danny ang bata. Apan pakyas ko, ate. Kakasakitan ko sa mga inistoryahan niya. Gato sa akong anak. Ginatawag niya kining anak sa bandido. Gitry na ko siya sabot sa una, apan miabot sa punto nga di na ako makaya, ate. Busa ako ng gihunong. Naimagulang si Danny nga lahi gyud ang kutob sa among tanan. Siya ang nakahuna-huna nga ipa-DNA ang bata og si Danny. Kay matod pa niya nga atong gamay pa si Danny, kamay-ong gyud niya ang akong anak. Ati Arwa ako'y kasayuran, gikuhaan niya og swab sample si Danny og ang bata para paternity test. Apan sa wa pa migawas ang resulta, nagkasakit ang bata, ate, og dengue. Sa diyang gilantan kini ako dahil gidala sa hospital ang akong anak. Kaya ito higayon na, grabe man ang increase sa kaso sa dengue sa Cebu Province. Negative ang akong anak. Busa naging kampante ko. Apan sa dihang naulian siya, kalit lang siyang nag-bleeding. Pagdala na mo sa hospital, grabe na ang akong anak og nanginahanglan na og blood transfusion, ate. Ora-ora dagyod AB ang blood type sa akong anak. Nakadumdum ko nga AB gihapon ang blood type ni Danny, Ate R. Ako siyang gitawagan. Ako siyang gihangyo. Natabangan ang akong anak. Apan, iya kong gibaliwala, ate. Wa siya napakabana para tabangan ang bata. Ang among gibuhat, kinahanglan pa namong mobiyahe og pila ka oras para makakuha og dugo sa Red Cross sa Cebu City. Samtang kapangalat mig dugo sa laing mga tao para mag-donate. Tungod sa daghan og proseso, ate, pakyas nga naabunuhan og dugo ang akong anak. Sa laktod, mipanaw kini sa laing kalibutan. Samtang nakahaya ang akong anak, maupoy paggawas sa DNA result, atin 99.99% anak ni Danny ang bata. Gitawag kini sa iyang magulang kanako. Grabe na akong hilak, ate. May pagwa na lang ko nasayod sa tanan. Kay dili pa madungagan na akong kahiubos kang Danny. At itong adlawa may abot si Danny, ate. Grabing hilak nga miluhod sa akong atubangan na ngayog pasaylo. Apan igo lang mitulo ang akong mga luha, ate. Wa na ko'y pagbakho. Igakos niya ang lungon sa bata. Nangay siya pasaylo sa among anak.
nga halos mo syagit siya. Apan bisag unsa pa iyang buhaton dili na kini madunggan sa among anak, ate. Unsa man iyang buhaton dili na mabalik ang kinabuhi sa bata. Mura giduslak-duslak ang akong dughan. Sobra kasakit, ate. Katong panahon nga nangayo kog tabang kaniya. Nagpakiluoy ko. Apan iya kong gitalikdan. Tingali ko mitabang siya buhi pa ug nasalba ang among anak. Grabe ang iyang pagbasol. Ang papangayo pasaylo. Una na ako nadunggan sa iyang baba ang pulong. Anak ko. Apan bisa ng saon pa niya, Ate R. Ulahin na ang tanan. Pareho ming nawadaan. Humanggihatod ang among anak sa katapusang pahuayanan. Nangitag pamaagi among mga ginikanan nga ma-resolve ang among problema. Nangayog pasaylo si Danny. Way puas. Apanambot ba, ate? Matod niya buhaton niya ang tanan para mapasaylo na ako siya. Apan naglibog ko. Gusto kong katalikdan na lang ang daotan namong kagahapon ug mag-move on na mi, ate, sa muntag sa tag sa kakinabuhi. Ang ngayon magpasayloon pa na ako si Danny. Umakibulang na lamang ko sa hingpit. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Susan. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ako si Lori Linde ako nagpuyo sa Porokjis, Poblasyon, Valencia City. Ako naay gibati sa akong pusoon permintira magsakit. Tukag ganito ko aning Servicare na ulian gyud ko og ni hapsay akong paminaw. Labi na gyud nga akong kutis murag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa Servicare. Dugay na kay ko naggamit ana, ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gyud ko. Thank you kayo, ma'am. Salamat. Ako si Samuel Dalaya, puyo dali sa Purok Dirikito, Poblasyon, Esperanza, Sultan Kudarat. Ako nagpasalamat yun sa nga finance capsule kay naayon ako. Okay na ako naman makatrabaho na ko, nakabiyahe na ko sa sikol ko. Kugid, salamat po sa inyong mga produkto, ma'am. So si Golden Camargo nga nagpuyo sa Sulok, Davao del Sur. Sukad na gamit ko sa Opioid nga baskog akong panglawas, ma'am. Nawala akong palpitation ug na normal pud akong pagkatulog. Nawala na pud akong insomnia, ma'am, ug dili na pud ko constipated. Sige pud ko kayo pi atong nga time, ma'am. Sukad nga naggamit ko ani nga libyuhan pud akong pamati. Nako jud akong pagpasalamat. Salamat pud, Ma'am Arlene, ug sa inyong produkto, ma'am. Salamat kanimo, Susan, sa imo papadangat imo suwatampo ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Ay, pagka lisod po sa iyang sitwasyon, kapait sa iyang sitwasyon nga naagyan. Anyway, inaanam gid ang life. Di magidi mo matagna ang mga panghitabo. Anyway, of course, kauban nato DJ Nova Abaniel. Mayong adlaw, Ate Arlene, Capjun, o sa tanang mga gapamina o gatan-aw sa itong YouTube Live. And of course, ang ato URP Professor, Cap Junjun Di Asis. Yes, maswerteng adlaw di Genova na Ate Arlene. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Susan, human sa nahitabo nga, kumbaga, grabe ang dagok gyud, mga kasakit nga yan agian. Andam ka ba nga muhatag upasaylo sa imong kapikas? Ikaw, DJ Novs. Honestly, ako, ma'am, dili.
Kay sa permiro pa lang nga nahitabo ang dagok or ang ilahang Katong gi-rape siya. gituli sila, gituli gi-rape sila. siya. Kana palandaang nahitabo nga murag nag-change ang attitude sa iyang bana towards her kanang lain ang treatment ba niya murag bitaw Kay ang kanang una-una siya ba na doon na nakahilabot ni mo lain. yes diba? kanang sakit kaayo na para sa kababae Yes. nga. Imagine biktima na ka sa rape. Imbis, the more ka kinahanglan og emotional support, diya na noon nga kanang palayo ang imong bana sa imo nga Yes. mura bag ikaw na hinon ang nakasala. Nga wa man kay sala Murag niya. feeling niya nahugawan siya, yung bana din na makadawat niya. Oh, niya. Ikaduha, ma'am, kana bitong katong sama sa kong giingon atong mga niagi natong programa ba nga. Ngano man diri sa Pilipinas nga kung kinsa tong biktima dapat ipakahilom raman. Biktima ba siya sa rape niya, wala ba nila gi-blatter, wala ba nila dili gusto siya ba nga mga ulawan sila. maulawan sila. So, ana ba, gipakahilom na lang gani siya, wala gi-fight kung unsa may angay unta niyang para si justice ba, para siyang kogalingon. Wag iyan no ginang gi-giveaway niya. Ingana pang trato sa iyahang Kay bana maulaw siya. siguro yung bana. Nga na ba, magpa-blatter sila nga na rape siya. Ang iyang gyunahon na isang ang gyunahon na sa bana isang ihang dungog. Pero dili ang emotional bitaw nga side sa iyang Yes, so wala nga na ba selfish kaayo iyang bana ba. Wala niya ginahuna nga ang pinakaluoy sa nangahitabo is si Susan yun. Siya ang nahimong Siya biktima. ikaduha ikatulo katong nahitabo nga nagsakit ang bata. Yes. Nga nanginahanglan ng hangyo gyud siya nga kuan Tabangi ang tabangi ang bata niya. Wala gihapon bisan pa siguro ma'am nga dili to niya anak pero sa Ngalan ngalan nga nga bata nga nagkinahanglan agaw nga. buhay ang bata. And na siya chance nga maka-save. Yes, makasave niya. Nganong wala niya gibuhat niya. Karon pa siya magmahay-mahay nga nakabalo siya nga dili nga iyaha daytong anak. Karon pa siya magmahay-mahay nga wala na ang bata di na siya kabawi. Grabe sad ang kanabang pagsulay no. Grabe. Yes. Buntis na siya sa dihang na rape siya. So Inga na ka pait no kanang di kita katag-an no sa mga problema nga ihatag sa tuwa sa panahon ba. So muna ako nga para na ako nakabati kog kasuko gyud kanang kaluoy kay si Susan gyud. siya ang pinaka Siya ang grabe nga emotionally kuan siya. nawala na rape na siya, ihang bana nag-grow Nagluid ni- apart pa siya ha. Yes. Nawad-an pag gid siya anak. Ana ba luoy kay siya niya. Sa karon dili gid ko moingon nga mapasaylo dayon niya. Siguro malay nato pohon pero sa karon nga panahon og ako si Susan dili sa gyud nako madawat ang iyang pagpangayog pasaylo kay para asa pod para unsa pa man nya wala naman siya time nga or wala nay chance nga makabawi siya ba human na sa panahon nga nanginahanglan kog maayo nimo wala di ta ka masangpit imo kung gipasagdan nya karon pa nga wala na. So muna siya medyo nasukod medyo high blood ko. Of course, Cap Junjun the Asis. Yes, Ate Arlene. Yes, Susan. Tinood yun na. Sakto gid na nga masukogid ka. Bisag kinsa imong pangutanon, masukogid na siya. Yes. Sa imong sulat tampo, sa imong kaagi. Normal nga bation sa usa ka babae, sa usa ka asawa na may hubos. Pero kini lang ako ikasulti kanimo. Kung mamalandong ta, kanang tanan pagsulay. No? Si kinsa bagid ta nga kanang dili makapasaylo. Imagine si Job, kung pagsulay lang istoryahan na, ang nawala sa imuha Susan imong anak. Og simpre Biktima siya sa pagpang-rape. Biktima sa pagpang-rape. Oh. Pero si Job, ang nawala kang Job, children, Mga anak. wealth, ilang kaptangan, tanang kayamanan. Zero. Pinaka-worst pag yun, Nagsakit. ang iyang health. Yes. Gisulayan yun sa tanan. Sa una ang panahon, ang sangla mo na ang pinaka luod Grabe. kay nga sakit. Pero Fate. tungod sa iyang pagsalig, no? Na may simple tubagan na Kap, si Huban to. Si Susan ba ni? ang punto nako Susan, kung dili nimo pa sayloon ang imong bana, unsay next? Bulag. Actually ang biktima ani, pinaka-biktima ani ang imong bana. Oh. Uy, Kay hangtod karon, grabe siya. grabe kasakit na iyang gibati nga pagmahay sa iyang kagalingon. Muna yung consequence. Consequence ang ipakita. Yes. Nga wala tagay chance nga gugmahon ng bata. Wala tagay chance. Pagsulay na sa Susan kung unsa nimo kalab ang imong bana. Yes. Karon ang hinahanglan imong bana sa imuha. Pero sa panahon nga nanginahanglan siya sa iyang bana, wala iyang Yes, bana. because So karon ahiya lugar si Susan gyud yapoy magsakripisyo. Tanan nakapackage na sa pagsulay. Pero- Mao gani man sa primero na kong giistorya sa imong Susan kung naminaw ka.
mamalandong ka sa kaagi ni Hope. Kung pagpasaylo pod, si kinsa bata nga dili makahatag pasaylo nga ang Ginoo gani. Ayun na Kato po, dali. pinakadaotan na gito nga tao ha. lagi. Pinakadaotan na gito. Ingon ana baka dali. Yes. Grabe ang mga luha, nagbabagang luha. Grabe Kaayo. ang mga kasakit, grabe ang emotional stress. Dili ta magpaka-epokrito, dili lali magpasaylo sa tao nga grabe ang Yes. gihatag sa imo emotionally. Nagbasol naman ang tao, nagpasaylo na natanan. Gidawat naman wala na nakigargyo imong bana nga kuan nagidawat na Nasayop niya siya. sa sayop. Nasayop Gidawat siya. na kinasing-kasing gidawat na gina niya. Ang pangutanan nako kung dili nimo pasaylo ang imong bana, unsay sunod? Biktima man gyapon siya. Biktima siya. Biktima siya. Kinsa man maginunungay kabong duha kay pareha mo biktima. In the first place, nakabutang sa balang kasulatan. Pero sahay ang sa pinaka-best. pagminyo ninyong duha. Pero Sa sahay kasakit og kalipay. Digit siya papugong. ang pinaka-best nga kanapit ang paglimot, ang pag-let go. Yes. Biya Yes, ka ilit sa- ko na ninyo inyong bata. Kaya namatay naman to. Pero kabo nga nabilin diri sa kalibutan, Dili na basta-basta kapoy nga anak ang Ginoo ko. Gisulayan Anak na. sila, nang andi sila anak, gitagaan sila, pero murag No, sa sitwasyon. grabe gid ang pagsulay Grabe ba? gyud. dapat maluoy kasusan sa imong bana. Pero si iyang bana wa na Wala maluoy luoy sa sa iya iya. ha. That is life. Ay, paita. Paita gyud. Kay dili man ta parehag kasing-kasing, dili ta parehag huna-huna. Lisod pud pareha Kay magpanghuna. nadala siya sa iyang una-una nga dili niya akong anak nga anak ni bandito. It's because nga. nasayop ang imong bana. No one is perfect. Dili man tanan perfecto. Mula gina unfair kay ba nga wala nagunaw na iyang bana nga sa katong nga panahon nga iya nang ginabuhat. Sakitan ba iyang asawa? Kay wa sa iyang asawa. Salam Yes, sa asawa sakto nga ka, na-rape salamat siya. ako. Pero nga nung No. ingad to ang treatment sa iyang bana sa Mo iya. man ganing nagbahay ko, nagbasol ko, Oo, nangay ko lagi. pasaylo. Ay pa kay nakabalo man nga iyaha day tong anak. Ug wa pa to o dili pa to niya anak. Karon kay nakaamgo Ay, na ko naku. tanan, himuon ako ang tanan para mapasaylo ko nimo. But that's napay point gamay no. Kung imong tan-aw grabe pod ang kanabang konsensya siyang bana nga hangtod kanus apo na mawala sa iyang hunahuna o Kana kasing-kasing. dili na po na feel ko di na po na mawala sa iyang uno kasing-kasing mo. Iya pang gitabangan buhi pa unta ang bata. Dili naman niya mabawi good. Yes, pastilan. Kung What kung dili ikaw story. ang mutabang sa imong bana, si kinsa man. Kung dili karon kano sa paman. Basta sincero, swerte. Wala na lang kasakit sa imong kasing-kasing. Bisag magkinaon sa mata sa Ginoo, ikaw ug imong bana usara. Ay, muna ginaingang kalisod silang sitwasyon. Anyway, ang ayan ba nga mag-uli si Susan ng Yambana? Or i-let go na lang nila ang ilang kaminyoon para makabaton sila kanya-kanyang kinabuhi. Stand by, balitawan lamang sa Pikas Lawak. Galing si Jason Tan. Kung makabiyahe niya, nagdiretso ko yung nakalipong-lipong katumba ko, inaagim ako stroke na. Nanay ko na stroke man, isang utot na stroke man. Kasi intagaan niya sila biyahe ko. Itong time nga nanay ko, inambala niya ako, magbakala ko sa Nans. Iwait, try ko lang inom-inom ito. Nagdakatin siya, Radio Din Zero. Ito pabili kupra-kupra. Isang time tuloy-tuloy na ako inom. Nagano namin na akong biyahe, diretso na akong biyahe. Wala lang ako nagkakalipong-lipong, bawid-hawid ko daw, matumbag ko. Kaloy sino, mas lamang ilaw sa Nans kag-inuwid nga product namin. Ang ginaya nga resulta, bulig sa lawan ng tao. Salamat din sa may arang nga product na mo na gamot ko. Salamat din. Ito, hindi ko uyat ko sa mga hindi matumba ko, pulbaan ko. Hindi ko matumba ka, grabe lihim sa ulo ko. Hindi mo ito nung dinubos na, wala na ko ba? Kaya biyahe na ko siya na noon. Ano nga product na ito, sir, ang ginamit? Yuhit kag Nans. Nans kag Yuhit. Sulong tanan, bro. Gawakal yapon si Nan, ang nanay ko pito. Mayara nga pangapla, so isang mata. Mula ko pituin sa Yuhit, apat niya. Hindi ginawa dalaw, maubusan naman to isa da. May kape pa siya, May gapa kape, kape pa. isa pa ka Nans coffee. Adlaw ginamon. Ako 3 times a day ko mag-inom siya. Ito. Ano ginainom mo 3 times a day? Ang ginainom ko, Yuhit at saka Nans partner na siya. Amigin siya. 3 times a day? Oo. 3 times a day. Ang ako yan, yung mga resita nga, bulong, hindi ko na nainom. Muna lang to ako yung sa... Oo. Inugay na, ko yung ginas. Ito, ang umana, ginawak lang ko lang sa ito, kabiyahe ko. Nagpasalamat ko sa product na nangayaman. May ara sila nga rapol-rapol. Thank you God kay napilian niyo ako. Thank you sa kay Ma'am Arlene. Okay, basta salamat yun Ma'am. Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries,
mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Milyon Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U8, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. 1 blister pack with code equals to 1 entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. 1 box with code equals to 1 entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. 1 sachet with code equals to 1 entry. Para sa Nan's Liniment o eye drops, makita ang code kilid sa botilya. 1 bottle with code equals 1 entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa Messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code ug i-apil ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number ug kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code ug detalye sa 0917-159-5812. I-apil gihapon ang product code, full name, address, cellphone number ug kasinatian. Mas daghan kag gipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Milyon Bonanza Season 7. Well, balik ta and syempre ato sa timbayaon ang atong mga Facebook and YouTube viewers. Hi to Luna Sulihon. Si man jud kaayo ni si Cap John, Ate Arlene. Yes. Hi from Sorry. Okay. Hi from Jocelyn Cabuno. Good day at Arlene Minaw ko kamulo ng Labakaron. Hello sa Dan Tagamantika, Misamis Oriental. From Mary Jessa Descaliar, Ate Arlene, shout out to Rodel Dagangon. From Shera Bulyones Abatchanan, Sitio Danao. Hello from Uzame City, watching mi tanandiri sa among family from Melody Kimbo. Hi Ate Arlene, naminaw mi diri sa Palaypay, Lunoy, Bae City from James Lee Loriano Amante. From Jeneline Rosales, hi Ate R. Shoutout sa mga taga-Mati, Davao Oriental. Gatanaw ko sa imong live while nagbantay ko sa kong gamay nga anak nga si Baby Kevin. From Chupita Evangeline, Ate Arlene, gwapa man di ay ka. Kada hapon jud mi makikinig ng program mo. Nakita na talaga kita, so beautiful. Thank you. Ate Arlene, greet ko sa akong inahan nga si Rosita diri sa Ormoc City, Leyte. Die hard fan jud ni siya nimo sukad pa sa una hangtod karon nga senior citizen na siya from Jerry Alcantara. Mayong adlaw Ate R, pa-shout out po from Davao del Sur. Kanunay good ming naminaw nimo Ate Arlene from Rene Boyner. Hello to Arlene Taliedo. Shout out Ate Arlene, watching from Ronda, Cebu, naminaw while sa Tangkalan, Bantay ug Baboy. Kanunay kita makabati ba nga sukad sa gamay pagkuhang tuduhan akong anak. Usa na ko immortal o tigulang. Ako po biya ma'am no, gikan biya ko sa gamay pa nga. Nanabiya ka sa radyo so murag maka-testify po ko nga daghan gid mi nga sukad pa sa gagmay pa hangtod na nga nagkaanak na lang po. Immortal man din si Ate Arlene. Ano man din siya niya? Ay, no. Anyway, shout out to Ashley Jamel watching from Marawi City. Hi to Boy Beats Kaludsag, watching live from Canasagan, San Juan, Siquijor. Beth De La Cruz. Daipan, pa-shout out naman po Ate R, Kuya Jun and Genova, listening and watching from Tagum, Davao del Norte. Makalingaw po kayo ang tambag ni Cap Jun. From Juby Serisip, hi Ate R, DJ Nova and Cap Jun, watching your live here in Bajang, Valencia, Negros Oriental. Kalmado man di aignaong ni si Cap Jun. Unsaan ang kalmado, Cap? From Rosalie Dumalag, Ate Arlene, Permijud ko, gaatang sa inyong live matag-udo diri sa Dumaguete City, Negros Oriental. Maayong adlaw Ate R from Carmela, Humawan, naminaw ko nimo diri sa Sibula, Negros Oriental. Shout out sa kumang isuon nga silang Dondon og Maymay nga to karon sa Manila, avid watcher pod sa ila sa imong program. Shout out Ate Arlene sa akong asawa nga si Cherry o sa among baby nga sigig tan-aw ninyo karon. Gikan sa Butuan City from Arnold Lomantas. Ayan. Okay, diri na ta.
unsa magi imong finale or final nga ikasulti nga to kang Susan Diginovs? Susan, dili lalim ang imong kaagi, no? Again, I'm sorry for what happened to you. Dili lalim nga Yes. mabiktima sa rape. And Nabuntis pag nabuntis yun. ka nya imong anak nawala pa gyud sa imuha. Di ko ka-imagine kung ginaunsa na nimo pag-handle karon nga mura bag wala ka emotional support sa tanang mga tao sa palibot nimo, labi na sa imong bana. So nahulog man gid karon nga nakita nimo nagmahay-mahay mong bana. Deserve diya nga magmahay siya sa tinuod lang kay lagi mo man iyang mga nabuhat nga desisyon sa una nga wa kanya suportahi nga mura bag ikaw pa hinuoy na ay sala sa nahitabo sa inyo ha. So again, para nako no i-validate gyud nako ang imong kasuko. Dili pwede mo ingon ta or magpaka-epokrito ta nga dapat imo pasayloon kay ngani nga to. So dili ta magpaka kuano kana bang dili na to pwede invalidate ang imong kaagi, ang imong kasakit ug ang imong kasuko. Deserve na nimo nga imo nang iproseso ba. So sa karon ayaw lang sa siya dawata, no? Kanabang it takes time ang good to heal. So Yes. kinahanglan pa ninyo nga siguro magbulag. Napay mura pag napay healing period. Yes, i-heal pag yun ninyo kay di man na dit somatic ma-okay mo, dili na matik nga malimtan yun tanay kay never Yes. na gina malimtan kung unsa mang mga nahitabo. So ilabi na nga nawad-an kag kuano kanang anak. Isa na sa pinakasakit nga mahitabo sa ato abang asinahan nga mawad-an tag anak kay di ba sa ingon pa nila nga dapat ang mga anak ang mulubong sa ilang ginikanan, not the other way around. Yes. So Susan, ayaw po sa imong kaugalingon nga dawaton nimo pagbalik ang imong bana. Kinahanglan nimong atimanon sa imong kaugalingon, no? Kanang kinahanglan i-heal sa nimo imong kaugalingon. Aya ka mag-decide kung kaya pa ba nimo siya dawaton or dili na. So kinahanglan ra gyud siya i-process. It's kuan ba? It's a matter of time ra gyud. Tanan ang kanabitang atong healing, ang atong pagdawat sa mga nahitabo, ang pagproseso nato sa mga kasakit, panahon ra gyud masayod og kanus ata mo okay. And dili pwede nga ipugos sa imuha nga dapat imo siyang dawaton agad-agad kay lagi bana nimo, tungod kay ingani dapat mag-inunungay kay bana nimo, dili man na siya pwede no kay dili man dili siya pwede nga ipugos nga kinahanglan nimo siyang dawaton tungod kay bana nimo. Kay again valid ang imuhang mga kaagi, valid ang imuhang mga kasakit nga naagian. Sa kanunay kina inyo DJ Nova the Marites, ang maring ng bayan. Of course, Kap Junjun the Asis. Yes, Ate Erlyn, shout out kang Nonoy. Nonoy sa barangay Siniyawan. Nga kadakita na mo, nagsigig pangapi og Migaman Coffee. Aha. Noy, mayong Grabe ugto. ginis nonoy. Okay. Susan, kasabuti ko sa imong gibate. No? Pero, pikas nga bahin, pinagpalagid ka. Aha. Kay Asan dapita? pinagpala ka sa Ginoo kay ubo sa pagsulay sa imuha naagyapon ka nagpakalig-on og nagbarog. Yes. No, para pag-atubang Wala sa siya na ugma nag-suicide, pohon. wala siya nag, di ba? Pero kung ako imong pakutan-on, family person mo gud ko Susan. Para sa ako amang god ang kaminyoon huli man gud na siya. Maubitaw na kabantay kaning magminyo labi na kanang bagkwan ng pari man, pastor man, ministro man, unsa mga sikta diya, dugay kay Muhammad Usahay ang wali. Kay? Ginaklaro gid sa ginabalik-balik yun na. Nga kung musulod mo aning kaminyoon, wala nang atrasan. Lifetime commitment. Lifetime commitment man gud na siya. Bisan pa ba sa grabe mga pagsulay? That's why mao gani nga klaro gid kayo na sa pagsulod niyo sa kaminyoon nga kanang giusar gid mo ginapasabot gina sa kanang pari ba ministro ba or pastor na basig gadua-dua mo na pay time sa pag-atras bangani klaro kayo na sa kasakit o kalipay Till death do us part. karon gisulayan na ang kasakit pa lang ang nagsulay pero kung malampasan ninyo ni nga magtiayon nagatuo ko kalipay na ang musunod. Muna nga walay rason nganong dili nimo pasayloon imong bana kay para sa ako biktima mong duha. Kay sa tinuod lang sa klaro lang karon kana imong bana dili na mahimutang sa pagbasol. Kay mao lagi wala may perpekto nga pagkatao. Kung dili ikaw ang mutabang sa iya kinsa pa man Susan. Kung dili karon. Kung dili karon kano sa pa man. Sa gihapon kini si Kuya Kap moingon dili ko gwapo dili pod ko pangit. Pero isa na ako masiguro mapagmahal ako.
Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and U-Aid, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and U-Aid. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumar og 2 times a day sa Remind Capsule. Nance Liniment Oil, sukad kaniadto hangtod karon. Nance Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, Nance Liniment Oil. Nance Corn Coffee, alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nance Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. Nance Corn Coffee. Nance and U-Aid, Cervicare, Remind, Nance Liniment Oil, Nance Corn Coffee, gama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Again, thank you so much, DJ Nova Abaniel and Cap Junjun Di Asis. Again, Susan, sa makausap pa may hapon nga na kanimo. Lisod, bisag kinsa ang nasa imong sitwasyon, lisod, ang pag-decide. Wa ko maingon nga, di nimo pasaylon imong bana. Apan maybe, dunay punto po si DJ Nova nga dili pa karon ang saktong panahon. Tagayasag chance imong kaugalingon. Wa man nagpasabot nga tagasan imong break imong kaugalingon. Tagasan imong space imong kaugalingon. Wa na ka makig-uli sa imong bana. Time lang. Tungod kay nagtuo ko nga time heals the wound. Tagaisag time nga makarecover ka, ma-healed ka sa mga kasakit. Nasayod ko. Pareho mo biktima. Dili gusto imong bana sa nahitabo. Kasi may gusto ma-rape ang asawa. Kasi gusto nga mamatay ang iyang anak. Puros mo biktima. Ikaw pod, kasi may gusto nga mahitabo na sa imuha. Pulos mo biktima sa kahigayunan. Manghinaot ko. Nga hatag lang sa imong space imong kaugalingon. Apan ayaw totally i-close sa imong pultahan, ay imong kasing-kasing para sa imong kapikas. Kay kung aton tan-awon, biktima pod siya. Ang iyang mga reaksyon bunga to sa iyahang mga kasakit pod. Dili lalim sa usa ka bana nga makita iyang asawa or makauban iyang asawa nga nasayod siya nga na-rape ni. Dili lalim para sa usa ka bana nga nasayod siya nga gibabdo sa iyang kapikas, dili iya ha. Mo na nga pulos mo biktima diring dapita and hopefully mabot ang panahon maging okay ang tanan o tagaan ni nag-chance inyong kaugalingon. Buuhon pagbalik inyong pamilya. Nasayod ko kung malampasan ninyo kini. Wala na yung mga pagsulay nga makabungkag pa sa inyong panag-uban sa imong kapikas. Kaya naagian na ninyo ang pinakasakit ng mga pagsulay. Susan. Again, thank you very much sa imong pagpadangat imong swatang pa ning atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. When stand by karon taod-taod alang sa atong health education program with Doc John Paul De Asis. Mo sunod gilayon ang Balong the Great kini si Ate Arlene. Ayon with salamat. Bye-bye. I love you all.